Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po bali si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin video mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi yung lumabas na audio scandal nitong si Daniel Padilla mga kababayan. At dito matatalakay din natin yung patungkol sa balitang lumalabas patungkol po dun sa nangyaring one night stand nitong si Daniel Padilla at saka nitong si Andrea mga kababayan. At dito matatalakay din natin yung matinding isiniwalat nitong si Sue Ramirez patungkol po dito kay Daniel Padilla at saka po dito kay Jillian Vicencio mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like itong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong issue or video na katulad po nito mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo, mabuhay po kayong lahat. Ulitin ko mga kababayan, pasensya na kayo sa boses natin kung medyo parang paus-paus pa tayo, kagagaling lang kasi natin sa sakit pero hindi natin pwedeng palampasin etong mga balitang ito dahil mapapasabi talaga tayo dito na nakakaawa ng sobra etong si Catherine mga kababayan dahil sa mga pinaggagawa nitong si Daniel Padilla. Sobrang grabe nito. So anyway mga kababayan, na ito umpisahan agad natin. Sabi dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, Daniel Padilla, Andrea Brillantes nag one night stand sa Spain. Grabe, Spain pa. Sabi po dito, basahin po natin. Eto, wait lang. Aha. Usap-usapan ng aktres na si Sofia Andres dahil sa post niya sa kanyang Instagram story kasunod ng kumpirmasyon sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Bakit daw? Ayon sa mga netizen, tila nire-reveal umano ni Sofia kung paanong nahuli ni Catherine si Daniel at Andrea Brillantes. Nagkaroon pala mga kababayan ng hulihan. Dahil kung makikita nyo, sinasabi dito na nagkaroon daw di umano ng one night stand itong si Daniel Padilla at saka daw po itong si Andrea na naging dahilan naman para mahuli nitong si Catherine. Kasi mga kababayan, kung pagbabasihan natin yung post nung nakaraan patungkol kay Jillian Vicencio, dun sa sinasabi nitong si Catherine daw di umano kay Daniel na pahiram daw nung cellphone. Pag hindi daw nagpahiram, automatic break na daw sila. Pero ayaw ipahiram ni Daniel dahil nga daw napakarami ng mga messages na puro cheat mga kababayan or pagluloko. At eto na nga mga kababayan, yung isang revelasyon patungkol po dun sa nangyari na one night stand itong si Daniel Padilla at saka nitong si Andrea. So sabi pa dito, basahin pa natin, eto, isang picture ng bahay ang pinost ni Sofia na naging palaisipan sa mga netizen. Walang kakaiba sa kanyang post maliban sa di umano'y emoji na nakalagay sa pinto ng bahay. Ang Tagalog ng diamond ay brilyante na nakatunog ng surname ni Andrea Brillantes mga kababayan. Sabi pa dito, tingin ng mga netizen na si Andrea ang tinutukoy na si Sofia sa post. Sabi pa dito, basahin pa natin, ang pintuan na ipinost ni Sofia ay famous creation umano ng Italian architect na si Andrea Palladio na matatagpuan sa Spain mga kababayan. Yun yung post nitong si Sofia Andres na naging basihan ng mga netizen para matukoy na si Andrea Brillantes yung tinutukoy doon. Yun daw. So sabi pa dito, basahin pa natin, natatandang nagbakasyon doon si Andrea Brillantes noong kasagsagan ng breakup nito sa basketballistang si Richie Rivero. Mga kababayan, nag-comment pa raw noon si Sofia sa post ni Andrea habang nasa Toledo ito, pero ngayon ay naka-unfollow na umano ang una sa huli. So ibig sabihin, ito daw si Sofia ay naka-unfollow na daw dito kay Andrea. Grabe, ang dami mga artistang nag-unfollow kay Andrea. Bakit kaya? Sabi pa dito, ito daw, pinag-uusapan din ngayon ang litrato ni Andrea at Daniel na parehong kuha sa Spain. Ilang netizen ang nagsabing tila totoo ang chikang may nangyaring di umano kina Andrea at Daniel na dahilan ng hiwalayan ng Catherine. Narito ang ilang mga komento ng mga netizen. Sabi daw dito, Sofia Andres recent IG story, something fishy with the emoji, lol. Yan po yung sabi ng mga netizen. Sofia Andres also unfollow Blight. Teka, anong meaning?
ng story ni Sophia, nakakaloka. Eto pa daw. Andrea Brillantes referring to AB Spain. Referring to saan? Sila secretly nagtagpo ni DJ. Yan po yung sabi ng mga netizen, mga kababayan. So sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Matatandang nilantad ni OG Diaz ang sinabi ng kanyang source na di umano'y palihim na nagkikita sina Andrea at Daniel na nakarating kay Catherine, mga kababayan. Siguro ito yung nangyari sa Spain na kung saan, kung makikita ninyo, may post etong si Daniel Padilla na katulad nung post nitong si Andrea, na iisa lamang po yung lugar sa Spain. So siguro doon sila nagkikita ng palihim noong mga panahon na nagbabakasyon or nagbakasyon or nag-unwind etong si Andrea dito sa Spain dahil nga sa breakup nila nitong si Richie. Oh my goodness, napakatindi talaga ng mga issue sa panahon ngayon. So sabi pa dito, basahin pa natin. Ikinuwento naman ni Christopher Minang sinabi ng kanyang source na hindi lamang basta nagtatagpo sina Daniel at Andrea kundi mas may malalapang na namamagitan sa kanila. Siguro ito na yung one night stand na sinasabi or di kaya naman may nangyayari di umano dito kay Andrea at saka dito kay Daniel na naging dahilan ng breakup ng Katniel. Kasi alam naman natin basta OG Diaz tapos Nanay Christopher May nag-sanib persona, sinabayan pa ni Sian Gasa, automatic totoo na yung balita. Sabi pa dito, mayroon po kasing mga source talaga na nagkikwento na di umano'y ayan, ginagamitan po namin ng di umano kasi wala pa po kaming hawak na resibo. Nagkikita ng palihim si Andrea Brillantes at Daniel Padilla na di umano'y uli nakarating sa kampo ni Catherine, say ni Christy sa Showbiz Now na. Sabi pa dito, at mas may malala pa po na nagkaroon daw ng higit na doon sa pagkikita lang ng dalawa na may nag-aalab na pangyayari daw na namamagitan sa dalawa. Yun ay nagsimula kaya ngayon ay galit na ang Katniel kay Andrea, dagdag pa niya, mga kababayan. So eto siguro yung one night stand nitong si Andrea at saka nitong si Daniel or di kaya naman yung nangyayari sa pagkikita nitong si Daniel at saka nitong si Andrea, mga kababayan. Kaya ngayon hindi talaga natin masisisi ang fans ng Katniel kung bakit galit na galit, mga kababayan, dito kay Andrea Brillantes. Lalo pa nasabayan pa ng mga espekulasyon na nagkikita itong si Daniel at saka itong si Andrea at may isang larawan na lumabas na halos pareho lang din yung lugar nung dalawa, mga kababayan. Kaya kayo, mga kababayan, kung ano yung opinion ninyo dito, i-comment nyo na sa ating comment section. Ano po? So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Sabi pa dito, eto, Jillian Vicencio nadadawit sa Katniel hiwalayan. Ito yung kumakalat na post kahapon pa. Na kung saan yung tarugong itim nitong si Daniel Padilla, mga kababayan, ay nasasangkot din. Maliit daw. Sabi maliit daw. Sabi dito, mga kababayan, Jillian Vicencio nadadawit sa Katniel hiwalayan. Bakit kaya? Basahin natin. Aha. Eto, i-pull na natin. Isa pang aktres ang nadadawit sa hiwalay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kahapon, November 30, kinumpirma ng Katniel na break na sila matapos ang 11 taong relasyon, ngunit hindi pa malinaw kung ano ang dahilan nito, mga kababayan. Maliban kay Andrea Brillantes, itinuturong third party di umano sa Katniel break up si Jillian Vicencio. Si Jillian ay isa ring kapamilya, actress na under ng Star Magic, mga kababayan. Ito yung si Tox dun sa God to be true ata yun. At ito din, mga kababayan, yung may kumakalat na messages kahapon na convo ng dalawang tao na kung saan ito daw pong si Daniel Padilla at saka itong si Jillian Vicencio ay may nangyari daw, mga kababayan, or parang nagkaroon nata din ng one night stand. So ngayon, sinasabi, mga kababayan, doon sa post na nakita natin kahapon, ipinost ko pa ngayon sa ating Facebook page, na kung saan ikinuwento daw nitong si Jillian Vicencio na maliit daw yung tarugo nitong si Daniel Padilla, yung tarugong itim. Maliit lang daw. At ikinuwento daw, mga kababayan, dito kay Sue Ramirez. Ngayon, nagkwento daw itong si Sue Ramirez dun sa mga kaibigan nitong si Catherine hanggang sa nakarating dito kay Catherine at napasabi pa nga daw itong si Catherine, mga kababayan, na bakit alam daw nitong si Jillian Vicencio na ganun lamang
ang kay Daniel Padilla. So means may nangyari nga. Ngayon naman mga kababayan, may lumalabas na post na kung saan pinabubulaanan nitong si DJ Haiho yung patungkol po sa pagkakadawit ng pangalan nitong si Jillian Vicencio. Ang sabi daw, kilala daw yung mismong nagpapakalat nung balitang yon at idinadawit daw etong si Jillian Vicencio. Pero napakagrabe naman mga kababayan, kung totoo nga na ganun lamang yung tarugong item nitong si Daniel Padilla, napakatindi. Means may nangyari nga. Bakit alam nitong si Jillian Vicencio kung totoo man at naikwento niya pa kay Sue Ramirez? So sabi pa dito, basahin pa natin, si Jillian ay isa ring kapamilya actress under ng Star Magic. Debut movie niya noong 2018 horror film na Ere, kung saan gumanap siya bilang si Ere mga kababayan. Nakatrabaho rin ni Ang Katniel sa primetime soap opera na Too Good to Be True mga kababayan. Ito yung tinutukoy ko. Lumutang ang ni Jillian nang Facebook live ang internet personality na si Sian Gasa. At naging topic niya ang breakup ng Katniel. Ang sabi pa dito, sinabi ni Sian na matagal na umanong hiwalay sina Daniel at Catherine. Napagod na umanong actress kay Daniel dahil sa pambababae sa loob ng 11 taon nilang relasyon. Noong August ay itinatanggi na ni Jillian ang pagkakalink niya sa kapamilyak aktor at magtropa lamang daw sila. Yan yung sabi nitong si Jillian. Pero mga kababayan, nadadawit yung kanyang pangalan na tila parang may nangyari pa sa kanilang dalawa ni Daniel. Dahil nga kung matatandaan nyo, yung mga galaw ngayon kay Daniel na maliit lang daw yung chechi. Maliit lang daw yung tarugong itim. Nagkakamote lang daw. Yung liit. Dito daw, nagmula kay Jillian Vicencio. Kaya nga ngayon mga kababayan, ito rin yung isang dahilan kung bakit itinuturo etong si Jillian Vicencio bilang isa sa dahilan ng hiwalayan mga kababayan ng Katniel. Dahil nga daw kumalat yung post na sinabi nitong si Jillian na maliit lang daw yung kay Daniel at ikinuwento pa kay Sue Ramirez. So anyway mga kababayan, kayo ano pong opinion ninyo diyan? Naniniwala ba kayo na etong si Jillian Vicencio ay isa rin sa naging babae nitong si Daniel Padilla mga kababayan, at isa rin sa dahilan at kung bakit napuno etong si Catherine dito kay Daniel na naging dahilan ng pagkakahantong ng kanilang hiwalayan? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi nyo po diyan. So anyway, punta naman po tayo dito sa isa sa nakita natin sa Facebook na matinding revelasyon nitong si Sian Gasa na isiniwalat na sobrang kababaero pala nitong si Daniel Padilla mga kababayan. So ito ay play na po natin. Galing po ito kay Sian Gasa. Alam naman natin si Sian Gasa, basta si Sian Gasa na nakialam sa issue at meron na siyang mga revelasyon na inilabas, automatic mga kababayan may katotohanan yan. Dahil masasabi natin nung panahon ng eleksyon, alam natin Makaleni ito. Pero mga kababayan, pagka si Lenny may nagagawang hindi maganda, talagang nagsasalita to na nagpo-post against Lenny mga kababayan. Kaya naniniwala ako na basta nakialam to at nagsalita to patungkol sa issue, may katotohanan nito mga kababayan. At yun na nga, nangyari na nga sa Katniel. Ano po, so ito i-play po natin. Ako ay simula na to Baka may ginagawa pa kayo dyan. Start na to. Hindi na to ad-lib. Ulit. Alam mo, tawang-tawa ko kahapon Kahapon ba? I mean, kanina tawang-tawa ko. Binash-bash pa ako ng mga Katniel fans. Sinungaling ka naman! Scammer! May kaso ko nga sa Pilipinas. Ba't kami maniniwala? Seriously kang scammer! Tapos bigla nag-post yung Katniel. Si Catherine na si Katniel. Sobrang satisfying. Ang tanong ngayon, eto na ang tanong ng bayan. Sian, paano mo ba nalaman? Okay, ang first topic, basta sa listahan ko. Source. Okay, ang pinakauna kong source kung bakit yung nalaman yung hiwalay ang Katniel sa totoo lang, si OG Diaz. Alam niyo yung mali ninyo Binash nyo si OG Diaz. Institusyon na yan sa showbiz chismis. Siguro dahil mga bata pa kayo, Generation Z kayo, ay iba batang millennials. Mga 19, 20, 21 years old, 22 years old, hindi na kilala si OG Diaz. Kilala ko yung personal. Inaanak ko yung bunso niya Si Miracle, napakagandang bata. Inaanak ko yun. Kilala ko yung personal. At saludo ko dyan, yan ang haligi at institusyon ng Philippine chismis.
Paano ka nasabi? Alam niyo bang ako, 30 years old, pinanganak ako 1993, pero 1992 pa lang, meron ng show sa TV sa OG Diaz about chismis sa mga artista. Ah, Uulitin ko ha, yung kinikilala ninyong pambansang Marites na tinitignan niyo as credible person na pinanganak ng 1993, si OG Diaz, 1992 pa lang may show na yan. Hindi pa ako pinapanganak, nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Meron na yung show, tapos sasabihin niyo na sinungaling. Pag yan nag-splok ng chismis, 90% totoo na yon. o di mga kababayan, kung sakasakali na yung patanong ni Sir OG Diaz dito kay Blight at saka dito kay Elijah Canlas, mga kababayan, malaki pala yung posibilidad, 90% pala, makatotohanan pala yon. So isa rin pala itong si Blight sa talagang dahilan ng hiwalayang Miles Ocampo at saka Elijah Canlas. Kung totoo man yung patanong nitong si Sir OG Diaz, mga kababayan, ano po, pagpatuloy pa natin. Igil ako. Ang kaibahan lang namin, anong kaibahan namin, OG Diaz? Kasi ako yung naging pambansang Marites ngayon after branding myself for the past few years. Na talagang pagsisiyan ka sa nagchismis, papaniwalaan namin to. Kahit convicted scammer pa yan, kahit kilala yung criminal dito at scammer, talagang pagdating sa chismis, maniniwala kami dyan. Yun yung kaibahan. Pero kung usaping background na hindi nalalaman, grabe yung si OG Diaz. Oh, So doon ako nag-idea. Sabi ko, uy, perfect opportunity to. Sabi ko. Kasi ang dami na nagpapanggap ng Marites eh. Alam mo, nag-hiatus ako for about 2 to 3 months. Tapos, nagulat na lang ako. Pagbalik ko sa social media, no, nag-hiatus ako eh. Nanahimik ako ng end of August until end of October. Nag-hiatus ako. Tapos pagbalik ko ng November, dami na nagpapanggap. Naapakan yung ego ko eh. oy, Sabi ko, bumabranding kayo ng Marites ha? Sabi ko, sige. Gagamitin ko tong issue ng Katniel breakup para ipakilala kung sino talaga ako at ako ang nag-iisang pambansang Marites. Kaya doon ako nag-interest. Ngayon, syempre, hindi naman tayo pwedeng focus lang kay OG Diaz. Pag sinabi niya, yung source lang niya, or siya lang talaga, yun lang yung papaniwalaan. Hindi naman pwedeng ganun. So ako, ang ginawa ko, dami kong kinontak, day! Imagine, nasa Paris ako, chinecheck yung mga Aurora Borealis, saka yung Eiffel Tower, pero may mga kachat ako, break na ba yung Kanyel? Whoop, hipak ko na, whoop, hipak. Shit, Okay, so, after confirming 4 sources, Sino yung una? OG Diaz. Tama? Yun yung una eh. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, hindi ko na pwedeng sabihin kasi I protect my sources eh. Pero nung na-compare ko yung ika-apat, eto na, isa-set ko na yung date. Dapat mag-announce ang Katniel ng kanilang breakup November 30, Andres Bonifacio Day. alright. Pero sabi ng mga sources natin, ayaw pa daw nila paalam sa mga Katniel fans. Matagal na pala, Mars. Hindi pala recently. Pero dinedelay lang nila yung announcement. Huwag kayong maingay ha. Baka may makarinig eh. Grabe. Atin-atin na lang ha. Okay lang ba? Matagal na palang break. Check ko lang baka may makarinig. Matagal na pala. Ayaw lang nila paalam, dinedelay nila. Pero dahil pala desisyon ako magde-decide. Gusto ko i-announce ng Katniel ang kanilang breakup katapusan ng November 30. Bakit ako? Ako masusunod. Grabe mga kababayan, so hindi lang pala recently naghiwalay etong Katniel, kumbaga matagal na. Ipagpalagay natin, baka nga hindi yan baka nga hindi November, hindi October, hindi September, baka nga mga August pa lang mga kababayan, hiwalay na yung Katniel. Tapos ngayon lang nila inilabas, inisplok. Dahil nga mga kababayan, medyo pumuputok-putok na sa social media nung panahon, lalo na nung pinasabog ni Sir OG Diaz, nabatikos pa nga natin si OG Diaz doon dahil gawa nga nung kainitan din mga kababayan ng issue ng Itbulaga at saka ng TVJ. Ng Tape Incorporated at saka ng TVJ mga kababayan, napasabay pa yon. So ngayon mga kababayan, nagalit ang Katniel fans dito kay OG Diaz. Yun pala mga kababayan, talagang totoo nga pala na hiwalay na etong Katniel.
So ngayon, nagsalita na itong si Catherine, mga kababayan, hanggang sa nasundan na nitong si Daniel Padilla. Tapos, ngayon ang pinag-uusapan ng mga kababayan yung dahilan ng kanilang hiwalayan. At dito nga, nakita nga natin na sobrang babaero pala nitong si Daniel Padilla. Oh my goodness! Pagpatuloy pa natin. Kailangan i-flex ko yung ego ko eh. Ako yung probinsang Marites! Something like that. So, November 30. So, anong ginawa ko? In-announce ko midnight, November 29. In-announce ko ngayon, November 29. So, pag-announce ko ngayon ng November 29, oh, boom! Na-pressure sila. Wala sila magawa. Kasi naniniwala sa akin lahat ng tao. So, kailangan na nila linawin once and for all. And I gave Catherine a favor. Pagod na yan. Yan na. Pagod na yan sa pambababae ni ano. Pagod na yan. Grabe, no? Sa tingin nyo, for the last 11 years, isa lang? Dami, boy. Grabe mga kababayan, ang daming sinayang ni Daniel Padilla sa pagkakataong ito. Ano po, dahil nasa sa kanya na lahat eh. Nasa sa kanya na yung karangyaan, kasikatan, magandang girlfriend. Kasal na nga lang yung kulang, perfect na eh. Ang problema pala mga kababayan, sobrang babaero pala nitong si Daniel Padilla. Kaya pala napuno itong si Catherine at umabot na sa punto na talagang nasagad na at nakipaghiwalay na dito kay Daniel Padilla mga kababayan. Dahil kung tutusin talaga, hindi na makatao yung ginagawa ni Daniel Padilla. Hindi lang isang babae, kung hindi napakarami palang naging babae nitong si Daniel. Tsaka hindi lang yun mga kababayan, mamaya may mapapakinig po kayo na talagang audio scandal nitong si Daniel Padilla. Pagpatuloy pa natin mga kababayan. Napakarami. Dami pang naglapitan sa akin. Grabe. May mga usapan pa sila, may mga picture pa sila. Ang dami. Kaya para sisihin natin yung isa sa isang breakup. Mali yun. Pagod na si Catherine. Parang putik. Eto na ako yung buong buhay ko. 11 years na to. Pag-artist ako, nakadikit na ako dito. Ilang beses na akong niloko. Ilang beses ko lang nahuli. Grabe. So, may listahan na kayo. Ano ba talaga yung reason of breakup? Maliban sa pagod na, no? Maliban sa pagod na talaga si Catherine. Ito na yung gusto na nila! Nakakapit ka na ba? Ito na, ito ang ship, oh. Boom, pani, ship. Ito na! Ang tanong ng bayan, siyang totoo ba yung K? Ano Andres Brillantes? Kayo ingay ba? Atin lang baka may karinig dito na iba, di ba? At least kahit 10 lang tayo dito sa JC natin, okay lang yun. Nagkita daw eh. Yan, oh! Nagkikita. Oh, lupit. Multiple times na. Lalo na yung... Eh, hindi na one night stand ang tawag doon. 3 night stand na yun. O multiple night stand na yun. Maraming beses na pala nagkikita mga kababayan. So maraming beses na ding may nangyayari siguro dito kay Blight at saka kay Daniel Padilla mga kababayan. At nung nakarating na kay Catherine mga kababayan, baka doon na rin napuno itong si Catherine na naging dahilan para makipaghiwalay siya dito kay Daniel. Hindi. Pagpatuloy pa natin. After ng breakup nila ni Richie. Ay, grabe no. Yan ang chika ha! Hindi natin yan sure. Sila nakakaalam na katotoo. Nagko-connect na mga kababayan, di ba? After nung breakup ni Andrea at saka nitong si Richie Rivero, nagbakasyon na itong si Andrea dito sa Spain. Ngayon may lumalabas na litrato mga kababayan ni Daniel Padilla na halos kaparehas lang nung larawan din itong si Blight na naando dun sa Spain mga kababayan. Ngayon ang palaisipan sa taong bayan kung totoo nga na nagkikita itong dalawa dun sa Spain nung panahong nagmo-move on itong si Andrea.
Eto na nga. May katotohanan siguro mga kababayan dahil sabi nga ni Sian Gasa dito, nagkikita na yung dalawa after ng breakup ni Andrea at saka nitong si Richie. So siguro mga kababayan, talagang dun nga silang dalawa nagkikita sa Spain. At doon nga nagkaroon ng one night stand. Oh my goodness. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ilan yung nasadap ko. Tapos, ito yung nakapagpapuno. Kay Catherine. Kaya binatalo, parang pagod na ako. Kaya lang na nag-break na sila few months ago. Ayaw pa rin sila pa-announce ng management. Negosyo yan, Brad eh. Milyon. Laking negosyo yan. Daang milyones yung value niyan. Tama, tama. Tapos sa announce mo lang, na-break na kayo. Brad, branding yan, Katniel. Baka pansin, mahinab 20 million. Tapos sa announce mo na break up. Of course not! So, eto ng chika. May kakapitan ka na ba, Mars? Huwag kayo masyado maingay, baka may makarinig sa atin. Eto palang si Andrea. Hobby pala niya yan. Oy! Paano ko nalaman? Mars, wag ka. 6 na sikat na personalidad Ay! ang nag-chat at lumapit sa akin. 6. Sa English, 6. Grabe! Para sabihin na ito palang Andrea, yung jowa nila, yung aura nila, pew! No comment. Baka ma-cyber libel ako eh. Mahirap na. Total 10 lang naman tayo dito. Grabe no? Hilig pala niya yung... Eto pa mas matindi. Yan palang si Richie. Naririnig niyo ba ako? May mic pa. Yan palang si Richie. May una palang aura yan. Ay! Grabe! Kumbaga parang ang dating mga kababayan, yung 6 na nag-chat dito kay Sian Gasa, yun pala yung mga karelasyon ng mga natirada nitong si Andrea. Kala ko si Elijah lang at saka si Daniel. Yung pala, pati pala itong si Richie Rivero, parang inagaw lang din. Sino ba yung mga nalink dyan dati? Si Fedelin, mga kababayan. Yun yung mga napansin natin dati. Si Fedelin, si JK Labaho naman, protektado ng girlfriend yun eh. So, si Daniel, nalink ngayon. Tapos itong si Elijah. So, may 3 pa kung sakasakali. Yeah, si Richie Rivero, kung nag-chat yung girlfriend niyan dati, dito kay Sian Gasa, 4 na mga kababayan. Di parang ang nangyayari nga ngayon, ang gusto ni Andrea Brillantes, maging jowa yung jowa ng iba. Tinarget lang din niya sa PBB House pa. Oh! Ay! Oh my God! Nadulas ako, sorry. Ang malupit dyan, sila pa yata nung set. Ay, grabe. Overlap, Mars. Kaya, nung nag-break na sila ng Richie, ito na, Kuya DJ. Pew! Yan pala yan. Pero, nagulat ka, no? Nagising yung anak mo sa gilid, no? Pero, hipak muna tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na si Andres lang ang may kasalanan sa hiwalayang ito. Yun. Dahil may posibilidad na few months ago, 3 months ago, 4 months ago, 5 months ago, 6 months ago, hindi natin alam masigurado, mahirap magbanggit dito, baka matawag tayong fake news kung ano man yung alam natin. Basta few months ago, pwedeng break na talaga yung Katniel. At dahil nalaman ni Andres Bonifacio na break na pala at single na si Kuya DJ, Tinirada. eto na yan. Target. Para bang nasa-challenge siya. Pero crush na crush niya talaga to. Love na Grabe. love niya talaga to.
So, anong pinapoint out ko? Para i-rule out natin. Para i-rule out natin na ang may kasalanan sa hiwalayang ito ay si Andres Bonifacio lamang. Mali yun. That's emotional na parang may masisi lang tayo, meron lang tayo mapagbalingan ng galit natin. Mali yun. Hindi natin masabi dahil ito talagang lalaki. Talagang mahilig talaga for the past 11 years. So walang ibang dapat sisihin dyan. Kung tutusin na may kasalanan talaga dyan, etong si Daniel Padilla. Kasi sa kanya naman nagmula yan eh. Tumitibay lang naman kasi ang isang relasyon, mga kababayan, kapag kayong lalaki marunong magdala. Pagka yung lalaki, babaero, wala talaga. Karoon talaga, mga kababayan. Kung si Daniel Padilla, gaya nga ng sabi dito, sobrang kababaero, talagang konting dikit lang na magaganda ay talagang pinapatulan na, mga kababayan, talagang kahit sinong babae mapupunot makikipaghiwalay. Yun lang naman yun. Kung matagal ng break pala, mga kababayan, ipagpalagay natin break na sila ng July, August, ilang buwan na at nalaman itong si Andrea, talagang magkaka-interest nga talaga itong si Andrea para patulan na itong si Daniel, lalo na at gustong gusto ni Andrea na magkaroon ng isang Daniel. Alam naman natin sa mga interview, binabanggit niya yan na gustong gusto niya na magkaroon ng isang Daniel. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Image loyal lang. Kaya lang, walang natatakot na pumalag, mag-expose, i-post ng mga babae o ng mga kaibigan expose kasi gusto eh. Okay, tama. Brad, bigating pamilya yan. Daming connection yan sa showbiz at sa mga politika. At sa politika, mga politiko. So ngayon, para i-post ko na, si ganito, dinate ako niyan. Hindi pwede, Brad. Yayariin ka niyan. Tama. Papahirapan yung buhay mo. Alam natin kung ano yung tinutukoy doon, mga kababayan, hindi ko nalalawakan pa kasi baka ma-cyber libel tayo. Alam naman natin na mga Padilla ay talagang nasa politiko, mga kababayan, at napakalaki at napakabigat na pamilya. Napakahirap banggain. Ano po? So hindi ko na ikakalaborate pa yan. Kayo na yung bahalang humusga. Ano po? Alam niyo na, baka ma-cyber libel tayo, mami, ha? Nahirap na. So ipagpatuloy pa natin. Kaya, for the past 11 years, tumagal na mukhang loyal lang siya. Nagets ba yung punto? Kasi takot lahat. Walang lumalaban talaga. At ngayon, going back, so napagod na nga si babae. Pagod na sa mga pamababae niya. Nag-break sila. At possible na nung nag-break sila, doon lang sumausaw at pumasok sa eksena si Andres Bonifacio. Tama. So to rule out na siyang dahilan ng hiwalayan, mahirap masabi. Ngayon, lumabas na lang sila sa screen sa kanilang mga official statement. Siyempre, for the sake of business, kasi kahit hiwalay na rin naman sila, tuloy pa rin ang negosyo as separate branding. Ano yun? Ba't parang tatalsikan ko ng laway yung camera ko? Laway ko ba yun? So, okay na mga Mars? Ha? Patiktin ko na listahan ko. Okay Mars, salamat sa pakikinig. Huwag mo na lang sana ipagkalat, ha? Atin-atin na lang baka sabihin, chismoso ko. O screenshot yung atong 345,000. So anyway, mga kababayan, napakinggan nyo naman ang sinabi nitong si Sian Gasa. Talagang matinding revelasyon yun kung tutusin. Ito, nung nakaraang araw ko pa napapakinig itong vlog na ito nitong si Sian Gasa, itong kanyang expose na ito, mga kababayan. So ngayon, maliwanag naman sa kanya na talagang etong si Daniel Padilla yung may problema. Kaya naghiwalay etong Katniel. Kung tutusin talaga, kawawang kawawa dito itong si Catherine. Dahil almost 11 years, halos kalahati ng kanyang buhay ay naandudo na sa relasyon nilang dalawa nitong si Daniel Padilla. At talagang masasabi natin na talagang siguro sa loob nitong si Catherine napapagod na siya dahil paulit-ulit na lang yung routine ng kanilang relasyon. Paulit-ulit na lang yung pambababae nitong si Daniel Padilla. Kaya kahit sino talagang babae, mapapagod. At doon na nga, mga kababayan, nagkaroon ng pagkakataon nung naghiwalay yung dalawa. Kasi hindi naman bago yung hiwalayan. Nung naghiwalay, doon na sumausaw at pumasok itong si Andrea. Tsaka ang isa pa dito, mga kababayan, siguro yung mga babaeng nai-date or nadadali, naiibo nitong si Daniel Padilla ay takot talaga magsalita kasi nga yung pamilya Padilla, mga kababayan, ay talagang napakahirap. Napakahirap banggain. Talagang madudurog at madudurog ka once na nagsalita ka against sa kanila, mga kababayan. So anyway,
Kayo po, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa expose nitong si Zian Gasa, mga kababayan? Naniniwala ba kayo na ang merong malaking problema sa hiwalayang Katniel ay etong si Daniel Padilla? Comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano pong opinion ninyo hingil po diyan. At pumunta na po tayo sa next topic po natin. Etong patungkol po sa audio scandal nitong si Daniel Padilla. Ito, viral na ito, mga kababayan. Nasa 1.7 million views na ito. Marami na nakakita at nakapakinig ng matinding audio scandal na ito nitong si Daniel Padilla. Napakatindi pala nito, mga kababayan. Ito, kung totoo man ito na boses ni Daniel Padilla yung naandi dito, napakatindi pala, mga kababayan, ni Daniel Padilla. Hindi ko akalain na ganito pala yung ugali nito. Kasi talaga nakilala natin si Daniel Padilla bilang isang mabait na tao, pero hindi natin lubos akalain na ganito pala katindi ang ugali nito, mga kababayan. Ano po, kung totoo man po ito, i-play po natin, mga kababayan. Ikinikredit natin kay Wilma Gumapak. Siya yung nag-upload niya November 14. So ito, i-play na po natin. Sa punta niya doon, sabi ko, ang limit-limit yung taong yun. Ang bango, feeling niya kamukha na si, sino daw? Si Billy Joe. Feeling niya kamukha niya yung Green Day na singing, si Billy Joe Armstrong. Napakatindi. Kung si Daniel Padilla talaga ito, napakatinding manlait, mga kababayan. Grabe. Kasi kung makikita natin dati, lalo na nung panahon ng pandemic, nung nabangga yung sasakyan itong si Daniel Padilla ng isang tricycle driver, talagang nakita natin na saglit na magalit si Daniel, tinulungan niya pa, binigyan niya pa ng pera yung tricycle driver, at doon bumango ng matindi ang pangalan nitong si Daniel Padilla. Pero ngayon, mga kababayan, talagang makikita nating boses niya talaga yung nandito eh. Talagang napakatinding manlait, mga kababayan, ng ibang tao. Sobrang tindi. Anyway, pagpatuloy pa natin. Tapos tangin ng baho tuloy, naka Guns N' Roses na t-shirt, tapos naka leather jacket. Seryoso? Tapos yung leather pang pangit, parang pang motorista na ano. Parang nabibig bike. Oo, ganun. Tapos tawa kami, tangin. Ang masaklap dito kay Daniel Padilla, habang nanlalait siya ng ibang tao, mga kababayan, hindi niya akalain na yung kausap niya sa cellphone, inire-record na pala siya. Pero kung tutusin naman, mga kababayan, wiretapping po ito, yung ginawa ng kaibigan niya, nakausap niya, yung inirecord yung usapan nila, mga kababayan, na ikakasira ni Daniel Padilla, talagang wiretapping po yan. Kung ako po ang tatanungin ninyo, in my own opinion. So ngayon, ang hindi lang kasi natin nagustuhan dito kung paano manlait ng matindi, etong si Daniel Padilla, sobra pala, mga kababayan. Napakatindi. Oh, yung mga Katniel fans, ha? Tapos ito na, nag-take. Sabi ko, text na lang ito mamaya. Pag-uwi ko, may nahanap ko phone. Kasi ang phone ko, si Ritsumi wala pa. Tangin na naman. Pati si Ritsumi nandito nun. Alam mo na si Ritsumi dito? Dalawang araw sila Royo dito eh. Din ba yun ng bagyo? Oo. Bagyo ba yun? Malakas lang yung ulan. Tapos yun. Text ako pag ating mo po. Dito na ako sa bahay. Yun lang. Alala na ako. Sabi ko na talaga. Before niya pala ibabasa ko, may tatanong pa pala ako sa'yo mamaya. Usap tayo mamaya. Sige. Text ka. Grabe. Sige, man. Strix ko dito na bahay. Hindi nag-reply. Nung paalis na kayo nag-reply. Bahay ka na. Oh man. God. Kinikilig na naman tumbong ko, men. Hoy, kinikilig pala ang tumbong ni Daniel Padilla pagka may magagandang chicks. Oh my goodness, mga kababayan, napakalaking impact nito sa karir nitong si Daniel Padilla. Napakatindi. Sobrang kababaero. Inang yan. Umalis na kayo. Wala na si Patay. Wala na magugulo sa akin. Wala na yung tropa ni Sam. Grabe, no? Napakatindi nito, mga kababayan. Sobrang lupit. Sobrang lupit ni Daniel Padilla. Napakatinding manlait. Talagang ito, audio scandal niya talaga to, mga kababayan. Kasi kung titingnan talaga natin yung pagsasalita Daniel Padilla, alam naman natin, may kalokohan din itong si Daniel Padilla nung panahong bata-bata pa siya, mga kababayan. At siguro itong panlalait niya, ito nung panahong na bata-bata pa siya. At ngayon lamang po lumabas nung kainitan na ng issue ng Katniel. Mga kababayan, kung titingnan po talaga natin, talagang napakatindi. Hindi ko lubos akalain na ganito pala ang ugali
nitong si Daniel Padilla. Pero anyway mga kababayan, kayo po ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito? Ano po ang opinion ninyo hinggil po dyan sa lumabas na audio scandal na yan ni Daniel Padilla mga kababayan na nagkalat na po sa iba't ibang mga social media. So kayo comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang opinion ninyo hinggil dun sa sinasabi na one night stand itong si Daniel Padilla at saka nitong si Blight mga kababayan. At yung lumalabas din na issue patungkol kay Jillian Vicencio na kung saan mga kababayan sinasabi na maliit lamang daw po yung tarugo ni Daniel Padilla. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano pong opinion ninyo hinggil po sa mga naglabasan at naglipa ng issue patungkol po sa Katniel ngayon. Comment below na lamang po mga kababayan at ulitin ko po bago po tayo mag-iwahiwalay, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po itong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video mga kababayan. At ulitin ko maraming salamat po sa lahat na nag-iiwan ng inyong mga komento at sa lahat po ng nagla-like ng ating mga video, especially sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. So maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.